Nakaka-boring yung live pag walang sound effects, no? Pero okay lang yan. Wala tayong magagawa. Nandiyan na yan. Ano naman gagawin natin? Lang naman mag-tuwa-tuwa tayo dito, mga dudong, di ba? No. Alangan naman magtuwa-tuwa tayo rito, wala mangyayari. Tuwa-tuwa tayo, hindi punggol na pasak yun. Kung pasak yun, nakipag-insulto, nasa na ba yung ano? Guys, may nakita ako kanina, sobrang ganda ng video. May nakita akong video na sobrang ganda. Video ni BBM, pero saan na yun? Hindi, parang binura agad eh. Hindi ko alam ba't hindi ko na makita sa front. Pero may nakita ako guys, grabe. So ito na nga, no, pag-usapan ho natin. Ate Abiana, maraming salamat ha. Okay. Kay Ernesto, kay Ruth, kay Ani, kay Banateros Adriano, kay Lenny Lily. Okay, magsimula na tayo. Ito na nga, no, nagpe-fiesta po ang mga tansu vlogger at nananawagan sila. Nananawagan sila sa kanilang puon. Puon na makapal. Sa kanilang puon na kesyo daw kailangan na daw ipa-impeach si BP Sara dahil daw sa pagbanat nito sa administrasyong Marcos. Oo. Alam nyo, ayan talaga ang gusto, no? Yan talaga ang gusto ng administrasyon, yung ma-impeach si BP Sara. Kaya nga lubos talaga nilang ginagalit yan eh. Kaya nga kung galitin nila yan sobra-sobra. No? Yan talaga yung kagustuhan nila, diba? Nung una pa lang talagang pinupush talaga nila na magalit si BP Sara. So unang plano nila ay bumitaw or bumitiw sa pwesto. So ginawa na ni BP Sara yun, no? Pangalawa, ito na, yung bumanat si BP Sara. So ito, wala po ako nakikitang dahilan na para ipa-impeach si BP Sara. Kayo ba? Kayo ba na mga Duterte supporters, may nakikita ba kayong dahilan na para ipa-impeach si BP Sara? Ano nyo nga? Tawag dito, sabihin nyo nga kung may dahilan, no? Ito, Bossing J, Marshall, subs mo yung, ay naku po. Ayoko nang mabanggit yan dito kay Lay. Shoutout, no? Oo. Bali, nag-aano po yung mga tanso na nananawagan sila sa gobyerno na ipa-impeach daw si BP Sara. Sabi ko, ano na namang kaululan tong mga nasa isip nyo, mga tanso vlogger? Ano ba? Paano may ipapa-impeach si BP Sara? Eto, sabi ni Jeb, akala naman nila ang tao matitinag sa gagawin nila. Mukhang naghahamon lang ng martial law yang mga yan. Hindi, alam nyo, kapag ginawa nila yan kay BP Sara, Jeb, pag ginawa nila, puta, baka dyan magsimula yung hinahangad nila, yung kinakatakutan nilang martial law. Pag ginawa nila yan. Shoutout, Tepoy. Walang dahilan bakit ipa-impeach si BP Sara. Ang taas ng ratings, tama. Eto na, sabi nito ni Clue TV, ipa-impeach nyo na nang magkaalaman na. Nako. Boss Jay, subukan nila. Paktay na, eto na. Nagagalit na yung mga tao. Eto pa. Eto, Ate Madjo. Boss Jay, baka naman, musta na ako, ang puso mo. Ewan ko sa'yo. Katapusan na ng administrasyon nila. Yan si Romualdez, lagi ang sumisira sa Marcos. Kahit noon. Alam mo, totoo yan, Jem. Totoo yan sinabi mo. Alam mo, sumira sa Marcos Sr., yung tatay ni Romualdez. Ang sabi dito? Na, alam nyo, yung ginagawa nyo, mas lalo nyo lang ginagalit ang mga Pilipino yan. Sa oras na pa ipa-impeach nyo si BP Sara, tsaka ito anong dahilan? Bakit ipapa-impeach nyo si BP Sara? Diba? Ipapa-impeach nyo dahil, nabibisto ng taong bayan yung mga pinaggagawa nyo? Ganun ba? Nabibisto ng taong bayan yung ginagawa nyo sa Pilipinas? Ganun ba?
Yun ba yung ibig nyo sabihin sa amin? Kaya nyo ipapa-impeach si BP Sara? Ganun ba yon? Ganun ata yun eh. No, nabibisto kasi sila eh. Oh, not only mataas ang ratings ng Duterte, they are also the right leaders for the country. Sad to say. Ano to? Sad. So many tanga people supporting the Marcos administration. Naku po. Sabi ni Ma'am Ruth Ubas, Coptown. Tama ba yung bigkas ko? Sorry ha. Walang rason para gawin yun nang matapos ng kahibangan nila. Paktay kayo. Mukhang magre-rebelde itong mga to. Desperado na sila. Si Bangag nga dapat ma-impeach eh. Tama. No. Sherwin Lopez. No. Anong impeach? Ano ba ginawa ni BP Sara? Yun nga sinasabi nila is kabastusan na daw. Sabi na mga tansu vlogger nananawagan. Mga kabastusan na daw yung ginagawa ni BP Sara sa kanilang presidente. Kaya ang gusto ng mga tansu vlogger ay ipa-impeach na daw. Ipa-impeach na si BP Sara. Dapat daw kumilos na si Romualdez. Kumilos na daw ang komite. Kung daw nagkakamali, tama ba? Komite ang tawag sa kanila, no? Oo. Dapat daw ay kumilos na. Wag na daw magpaano kasi habang tumatagal daw, baka daw maimpluwensyahan pa ni BP Sara ang mga tao. So bakit natatakot kayo? 'Di ba? Kung ano naman, anong tingin mo sa mga Pilipino? Mga tanga-tanga na maiimpluwensyahan? Oh. Yung mga sinasabi ni BP Sara, nakikita naman namin eh. 'Di ba? Oh, si Tamba ang unang ipa-impeach. Ate Lodi, mega live shoutout. No. Dapat si Adik ang Naku po, grabe naman to si Ma'am Girly Montero, no? Dapat daw si Adik. Puta na, inuubo ako Hindi ako nakainumata ng gamot. Dapat si Adik, ito pa Pag ma-impeach si Sara, di siya makakatakbo kahit na anong government office and surely they will be successful because of all of the official state are Marcos Alliance. Ewan ko lang, pero ewan ko ba sa mga tansu vlogger pa-impeach nila para makita nila ang hinahanap nila. Naku po. Takot sila i-documents na tinago ni BP Sara. Naka-notebook na lahat simula 2022. Ay grabe, tindi nun. Tinik sa lalamunan nila ang Duterte, kaya sila ganyan. Para yung maitim na balak nila na matagal na sa kapangyarihan, yan na talaga ang master plan nila. Oo, mas may master plan sila sa politika kaysa sa flood control, no? Ang lupit, no? Ang lupit, no? May master plan sila doon. Ay shoutout kay Yag Boys. Sino pa? Eto, Boss J. Subukan nila at magkaalaman na ini-impeach nyo para makita nyo, hinahanap nyo. Go ahead, tignan lang natin. Naku po, nagagalit na. Yari kayo, mga DDS to. Mga LDS to. Kung pwede lang mapadalang mga OFW para, panalas along Marcos admin. Kaso ang amping pamilya ay hirap lang. Checkmate na, Jay, pag ipa-impeach nila si BP Sara. Yan Tangin na. Ngayon, mga hindi ko rin alam kung nag-iisip tong mga tansu vlogger na to Hindi ko rin alam kasi hindi nila iniisip na kapag sa oras na kung totoo man na ipa-impeach nila si BP Sara, anak ng teteng, katapusan na ng bossing nyo yun. Wala nang magsasahod sa inyo per month. Wala nang magsasahod sa inyo per month. Kapag ginawa ni Marcos yan, ni Tamba, tapos gagalitin yung taong bayan, naku po, yari kayo. Baka imbis na si Sara ang ini-impeach nyo, kayo yung biglang mapababa sa pwesto. Kaya wag nyo nang hilingin.
Oh, hoy, BBM, ikaw ang buwaba sa pwesto. Gunggong, kayong dalawa ni Romualdez. Magsilayas kayo dyan sa Malacanang, sabi ni Alfonso M. Ano to? DK ko, the third TV. Mega mega love shoutout. Grabe yun ah. Oh, galit na galit si Sir Alfonso ah. Oh. Kaya gigil ang Congress sa mga Duterte, nawawalan sila ng ibubulsa nilang pera. Kapag Duterte ang leader tulad sa admin ni PRRD, di makakurap ang mga congressman. Mga congressman talaga. Lupit, no? Mga congressman. Oo, ano pa? Oh. Kaya sabi ni PRD, nung nakausap niya ang Banateros, magiging bayani si BP Sara para sa Pilipinas. Mukhang siya ang magsisiwalat ng mga kabulukan at kabulastugan ng mga Marcos at Romualdez. Naku po. Nakakatakot yan. Oo nga pala, natandaan ko nga pala. Oo nga no, sinabi pala ni PRRD yan, di ba? Oo, tama nga si Jim. Oh, hello Idol J from Baguio City. Michael, shoutout sa'yo. Oh, natataranta na ang mga Marcos administration. Ewan ko, ba't sila natataranta? Oh, napapraning na sila kahit kahit ano na lang maisipan nila. Pasalamat sila, nagtitimpi pa si BP Sara sa mga the moment na i-impeach nila si BP Sara, di nila mapipigilan ng mga tao, isang salita lang ni BP Sara, lalayas yan si BBM. Tangin na, sir. Unang-unang mag-aalam nyo, unang-unang mag-aaklas dyan, Davao. Bababayan dito. Pagbaba ng Davao, magsusunuran yung Visayas. Pagtapos ng Visayas, susunod ang Luzon yan. May mga matitira sa Luzon pero iilan lang yan. Oo, yung mga adik yan. Bagay kay Bangag sa bukid mag-araro ng lupa, bagay siya dun. Anong bagay siya mag-araro? Yaman-yaman nun. Baka nga hindi marunong pumitik ng kalabaw yun. Paano mag-araro? Gandang gabi din po. Kapag nagsalita ang kahit sino sa mga Duterte, nagpapanik na sila diyan sa Malacanang. Hindi kasi ito, alam nyo, ang galing din kasi ng mga Duterte. Talagang, alam yun, talagang tagos hanggang buto pag sila na yung nagsalita. At yun naman ay isang katotohanan. No? Kaya kapag nagsalita ang Duterte, kung sino man, si BP Sara, si Pulong, kung sino man dyan, si Mayor Baste, si PRRD, talagang nasasapul sila dahil alam ng mga Duterte ang baho nila. Wait lang ha. Magandang gabi din po. Magbasa tayo ng mga comment nyo ha. Good evening Sir Jay. Last nakaabot din sa full live mo. Les, balik ka kuryente sa amin. Ano bang dapat nating gawin? Hindi, ito mga ka-DDM, mga ka-LDS, mga kabanateros. Ano ba ang dapat nating gawin? Ano ang dapat nating gawin sa oras? Hindi kasi ito hindi tayo pwedeng parang patay bahala dito kasi alam nyo naman lahat ng nangyayari sa Pilipinas kayang kontrolin ng administrasyon. Mainstream media nga nakokontrol 'di ba? Hindi naman lahat hindi lahat. Oo. Anong dapat nating gawin kapag sa oras na ginawa nga yan sa mga Duterte? Ayan, halimbawa na lang, yung sa ICC, halimbawa man na totoo yun, ano yung dapat nating gawin para mapigilan yun? Halimbawa, kukunin sa atin si PRRD. Anong dapat nating gawin? Diba? O kayo, magkomento kayo dyan. Open tayo ngayon. Magkomento lang kayo dyan. Takot sa USB kaya ipapa-impeach si BP Sara. Subukan, masisira ang buhay mo, Bangag. Naku po. Ito, Kuya Jay, doon sa amin sa Mindanao, ayaw na ayaw sa Marcos. Naku, ayaw na ayaw daw sa mga Marcos pala doon. Ito, taga Luzon kami.
Pero isinusuka namin si BBM. Grabe naman sa isinusuka. Oh. Hi Jay, mga banateros, Mama Rachelyn Robinson. Oh, oy, bangag, butod, tambaluslos, kayo ang lumaya sa Malacanang. Mas mainam kung pinta pinta kayo ng Hawaii like the old 2 days bagay sa inyo. Galit na galit naman yun. Huwag mong subukan ng ICC. Ubos lahat sila dito sa Davao. Wow! O wag daw subukan. Wag subukan ang ICC. O ubos daw pala kayo dyan sa Davao eh. Ano? Uy, maraming salamat ha. Maraming salamat. Wait lang, napindot ko. Maraming salamat, Mami Lala. O to, kaya dapat mamulat na talaga ang mga Pilipino na kumilos tayo. Kailangan tulong nation ng Duterte. Taong bayan ang dapat masunod, hindi ang mga adiktus. Sabi ng aking mother. Naku po. Oh. Sir Jay, tama na yung balita sa SMNI na nag-file na ng kaso sa United Nation para ma-pressure sila dahil balita na sa buong mundo. Issue nila. Naku po. Di yan sila basta-basta makukuha si PRRD. Hindi, pero alam naman natin yon. Once nagalawin ng isang mga Duterte, katapusan na ng Marcos government sa ICC o impeachment. Yan na ang start ng pagbagsak nila. Nako po. Grabe to. O, lusubin ng Malacanang. Ay, grabe naman. Oo, galit na sila. Sir Jay, tinanggal nila press con ni tatay kanina. May press, yung pinilay ko ba kanina, ano yun? Totoo yun? Sabi nila matagal na daw yun eh. No. Dapat sa eroplano pa lang kuyugin ng mga pauwing OFW ang taga-ICC. Grabe naman. Kuyugin, no. Grabe na talaga. So marami nga nagsasabi na impeachment, kailangan daw ipa-impeachment. Sabi ko, anong sapat na dahilan na para ipa-impeach nyo si BP Sara dahil sa mga sinabi niya? So ano bang masama na sinabi ni BP Sara? Lahat naman yun. Una, hindi naman... meron nga niyan isang babaeng vlogger. Sabi niya, bagay, mga bayaran kasi itong mga hype na to. Kaya normal na sa kanila dyan. Merong mga bayarang babaeng vlogger na sinasabi na kailangan daw ipa-impeach si BP Sara dahil puro daw kasinungalingan ang sinabi or ang inaano ni BP Sara. O kagaya ho lang nito, ulitin lang ho natin tong video na to ha. Ito daw ho yun. No, ito daw ho yun yung ayaw. Dapat daw ipa-impeach si Sara, itong sinabi daw ni BP Sara na to. Ito yung ayaw na ayaw nila. So panoorin natin. Alam ko napanood nyo na to, no? Pero ulitin natin, ano bang mali dito sa sinabi ni BP Sara? Inihayag naman ng KOJC supporters na karapatan ng taong bayan na magsalita at manawagan kung nakikita nilang mali ang ginagawa ng gobyernong Marcos. Panawagan pa kay Marcos Jr., bumaba na ito sa pwesto bago pa magkaroon ng people power. Si Jade Calabros ang magbabalita. Hindi naman pala Hindi naman ito kasi nireaksyonan kanina, People's Power versus Marcos Jr. Pinapanawagan. BP Sara handa na umanong mamuno ang bansa. Yan wala namang problema dyan O kahit naman, si Marcos nga, kahit na may pagkabangag, handa mamuno sa Pilipinas, di ba? Ibalik ang political will ng mga Duterte, ramdam na ng Pilipino ang malasakit sa taong bayan. Tama. Ewan ko ba? Wala ito sa totoo lang, hindi naman din talaga. Ito sa totoo lang, real talk Huwag po kayong magagalit sa akin Alam nyo, kasalanan din talaga to. Ilang beses ko na to sinabi, kasalanan din to ni BP Sara. No. Pero hindi din natin siya masyadong masisisi kasi ultimong, kung si BP Sara nga nabudol, tayo pa kaya. 'Di ba?
Kaya siguro baka talagang nautulang or dahil alam mo yun, di ba, nakita nyo hinahalik-halikan pa yung kamay ni VP Sara nung panahon ng eleksyon. Hinahalik-halik, nagbe-bless pa yung ate ni Marcos. Ate ni Marcos, ate ni BBM kay VP Sara, di ba? Kitang-kita. Oh. Kaya nga sabi ko, talagang baka naano lang to si Bibi Sara. Panoorin natin. Para sa taong bayan, lalo na sa bahagi ng religious group na Kingdom of Jesus Christ o KOJC, iba ang tatak Duterte pagdating sa paglilingkod at pagbibigay ng serbisyo para sa bayan. Kamakailan lang ay tiniyak pa nga ni Vice President Sara Duterte na ang pamilya nito ay laging nandyan para sa mga Pilipino. Hindi ko lang alam kung hanggang kailan nandyan ang suporta ng taong bayan. Pero kami, for all eternity, yung pamilya namin nandito para sa taong bayan. O yun naman Sa pala kabilang banda, anong si masama Marcos dito? Jr. ay tila isinusuka na ng mga tao dahil sa paraan nito ng pamumuno. Ang pagiging walang silbi nitong Pangulo sa karahasan na dinanas ng KOJC ay hindi makakaila. O yun naman, wala namang masama dito sa sinabi ni VP Sara dito Bakit galit na galit kayo? Galit na galit ang mga tulonggis. Sabi nila, hindi daw maituturing or hindi daw gawain ng isang vice presidente na kalabanin daw. Kalabanin daw ang presidente. Katulad lang daw kinumpara pa nga kanina katulad lang daw ni Leni Robredo. Na hindi naman daw kinalaban si hindi naman daw kinalaban si PRRD noong mga panahon na yun. Ako po. Sabi ko, bakit pati yun niyo pa? Bakit pati yun parang niyo pa, tawag dito, pinaalala niyo pa? Tutusin, against naman talaga ang tawag dito, ang administrasyon ang kampo ni Robredo kay sa mga Duterte noon. Majority bilang ng mga congressman, sila ang dapat mag-impeach. Congressman nga. 'Di ba di ba mga bata ni Tambayan? Kaya ngayon daw ipapa-impeach daw. Boss, kasado na po daw ang impeachment ni VP Sara next week. Eto na ito yung sinasabi din ng mga tanso, next week daw. Kasado na daw ang impeachment ni VP Sara next week. Ito yung yan pala yung sinabi kanina. Anong sakit doon? Anong masakit? Kapag ginawa nila, naku po, malaking gulo to. Walang hintay na tuluyang lumipad ang agila ng Davao. Nako, baka maruloy ang People's Power Tree pag pina-impeach nila si VP Sara. Mga dilawan, bakit okay ba sa inyo? Mga adiktos sa government, tanong lang, sabi ni Mami Lala. Kung kasado na impeachment, need na nating mag-ride. Buisit ka, Banat Bay. Ganda-ganda ng ko dito. Sinundutan mo ako ng ride. Hindi ko nga mapagana-gana yung sound effects ko. Pinipindot ko lang para ganahan ako. Ako lang nakakarinig. Ride pa. Buisit! Banat Bay, anong masasabi mo dito? Kasi sinasabi nila, next week daw, ipapa-impeach na si VP Sara. Totoo yun? Sa tingin mo, si Banat Bay makakasagot nito Jay, sino i-impeach? Si VP Sara daw. Sir Spencer. Nananawagan na yung mga tanso vlogger. Nag-iiyakan na nga dun sa nila. Ano itong nakasabit na to? Ay, yung headset pala. Next week daw, next week. I-impeach na. Ipapa-impeach. Si Romualdez daw. Asan na ang mga dilawan? Bakit nananahimik? Naku, isa rin yan, Mami. Dahil daw dito yun, dahil dito sa balitang to.
O ito, Posisyon ng bise bilang boses ng oposisyon. Nasa frontline ng balitang yan, Ria Fernandez. Sa 3 pahinang mensahe, idinaan ni Vice President Sara Duterte ang kanyang pasasalamat sa 6 na tribong Muslim mula sa sabi Banat Bay. Kaysa nga ride para maayos ko gamit mo. Kaya nga, sasama na nga ako eh. Nung sinabi mong pahingin Gcash, nakonsensya ako eh. Kaya hindi ko na binigay. Pero wala talaga akong panggas. Wala akong panggas, wala akong pagtol. Oy, ano to? BP Sara, unahan mo na. Susunod kami. Sino to? Oy, Don Romeo, visit ka. Uy, naalala ko. Oy, ano nga pala? Chinspire na. Ano to? Anong tawag doon, Banat Bay? Chinspire ha? Chinspire. Oo. Visit ka, Don Romeo? Oo, BP Sara, unahan mo na. Susunod kami. Gago ang puta. May naalala ako. Chinspire. Oh, ayan na ha. Oo, sabi ni Banat Bay, kaya visit ka, Don Romeo, naalala ko tuloy. Imbis na hindi ko naaalala eh. Tip na to. Ay, naku po. Gawin nila muna. Mag-file ng impeachment. We'll see kung anong mangyayari. Puro lang sila pagbabanta. Oo nga. Ano daw? Unahin mo na, Jay. Susunod kami, Sara. Unahan mo na, Jay. Susunod kami, Sara. Baka antukin kayo. Lalo't may angkas ako. Naku po, mukhang medyo mabagal-bagal ako nito magpapatakbo. Oo. Oh, wrong move nila kapag pina-impeach nila. Wrong move yan. Tsaka dyan sila magugulantang na sinasabi nila na wala ng supporters. Ang mga Duterte, mga laos na, mga hindi na daw malakas ang mga Duterte. Puta na, tingnan nyo. Pag pina-impeach nila yan, ayop na yan. Tingnan nyo, dyan maglalabasan yung mga nananahimik na mga Duterte supporters. Oh. Jay, may nasusunog ba na hindi, may ano eh. Basta, nagpaano muna kasi ceasefire. Okay, maraming salamat, Sir Emmanuel Badajos. Thank you. Panggasolina hanggang kanto. $10 hanggang kanto, no? Rekta nyo na sa Gcash. Pinarekta pa sa Gcash, bullshit. Panoorin natin to. Thank you po Davao City na nagboluntaryong proteksyon na ng bise at ang kanyang pamilya. Kasunod yan ang pagtanggal ng PNP sa 75 police security personnel ni VP Sara. Ang kulit nga no? Si VP Sara yung kinastigo, si VP Sara yung kinawawa dito, pero si VP Sara pa yung ipapa-impeach. Lapag mo Gcash mo. Oy! Wait lang, lapag natin. Utusan tayo ha. 0961 9924 249686 Charlie J. Ambuan. Oy! Tano, walang sound effects, buisit. Walang sound effects eh. Napapapindot tuloy ako eh. Yan mukhang hindi nagbibiro ito si Banat Bay ah. Wait lang kasi isang cellphone ko. Mukhang hindi nagbibiro ito si Banat Bay ah. Oy, Banat Bay, yung bangko mo ah. Ito, yung katulad nito. Kahit magaganyan ako, hindi nasisira oh. Kahit lumiad-liad ka pa dyan sarap ha? Sana mukhang hindi nagbibiro ito si Banat Bay. Mukhang bibigyan nga ako ng ano nito. Mukhang bibigyan ako ng 10,000 nito. Sakto, Banat Bay, wala kaming pangulam bukas. I-scam si Banat Bay. Okay, play natin. Nauna nang iginiit ng PNP at AFP na walang banta sa buhay ng bise at sapat pa rin ang nasa 400 personnel na nakabantay pa rin sa kanya. Sa inilabas na mensahe ni VP Sara, derechahan na niyang binatikos ang Administrasyong Marcos kaugnay sa anyay kawalan ng aksyon sa iba't ibang issue. Ayon sa bise, ang Pilipinas ay pinamumunuan dapat ng mga taong may malasakit at kakayahang itaguyod ang malinis na pamahalaan.
Oh, wala namang masama dun sa sinabi ni BP Sara na to. Ang Pilipinas ay pinapamunuan dapat ng mga taong may malasakit at kakayanan para itaguyod ang malinis na pamahalaan at pag-unlad ng bayan. O tama naman. Anong masama dito? 'Di ba? Anong masama dito? Ito, may tanong dito. Sabi ni Maria Salvador, ipagtanggol nyo naman na hindi siya bangag. Bakit walang kumikibo sa mga kaanakan or kamag-anak ni Marcos para ipagtanggol si Marcos? Bakit walang kumikibo na kaanak? Eh, hindi ko rin po alam, Ma'am Maria Salvador, kung bakit walang kumikibo na kamag-anak. Hindi rin ho natin alam. Eh, malay nyo, baka gusto lang manahimik dahil Daw. Check mo na. Inunahan ko na. Malay mo may Check natin. Tignan natin. Tanong mo, may Gcash tayo dito. Ibanat pa yan. Baka daw may sumunod. Sige. Tingnan natin. Mukhang may Hoy, Hoy! Kinakabahan ako. Hoy! Oh. Kinakabahan ako. Ano ba ito? Pang-gas, pang-toll gate, ano pa? Punta kaming Baguio bukas, guys. Baguio kami. Aber, patingin. Uy! How much this? May 200 pa pala akong natira sa ko. Sino to? Okay. Ito na, may na ako, guys, oh. Wait lang. May 1,200, May panggasolina na ako bukas, guys. Panggasolina na ako bukas. Baka naman, yung iba dyan. Oo, baka naman. Ako'y nangihingi, naglalambing, sabi nga ni BMR. Okay, tuloy natin. Mahalaan. Pero ang Pilipinas daw ngayon Ate ay Connie, shout out. pinamumunuan ng mga taong walang Subalit ang Pilipinas ngayon ay pinamumunuan ng mga taong walang karapatan, katapatan sa trabahong sinumpahan. Totoo naman. Ang daming pangako, ang daming mga sinumpahan nila na dapat nilang gampanan sa ating bayan pero wala namang nagawa. Walang ginawa. Kaya ang tanging nananaig sa atin ay takot ang tanging nananaig sa atin ay tanging nananaig sa atin ay takot para sa kinabukasan ng ating mga anak. Anong masama dito? Ito na ba yung kailangan ni pa-impeach si BP Sara dahil lang dito sa sinabi niya? Totoo naman lahat to katapatan sa trabahong sinumpaan. Dapat din daw mayroong matatag na infrastruktura ang Pilipinas laban sa kalamidad. Yun nga lang, ang Pilipinas daw ngayon ay may gobyernong umaamin na wala man lang tayong flood control master plan. Pino na rin ang busy ang PhilHealth na kukunan pa ng pondo para magamit sa... Dito sila nagalit ng gusto. Siguro dito sa PhilHealth na to. Oo, dahil magkano to? Paki-comment nga, guys. Ilang bilyon yan? Oy, AJ Warriors, nag-shoutout. Guilty kasi si Pulburon. Kaya hindi sila kikibo o di kaya may niluluto silang pang depensa sa sa kaadikan nila. Grabe si Mami, galit na galit. Magkano nga tong sa PhilHealth na to? 90 billion? Totoo ba? 90 billion? Puta. Kasi Raulo naman to ni Dos Channel. Di nga, 90 billion yung sa PhilHealth. Tunginan, laking pera nun, no? Panalong 90 billion nga. Eto nga siguro kaya galit na galit sila. Oo. Puta na, tiba-tiba, Halimbawa, 90 billion. Ilan sila? Ilan anak niya? 4. Tiga tigwa 1 billion. May 4 million, may 4 billion sila. Si Ma'am Sitars, may 1 billion. Di 6 sila. May 6 billion sila, tiba-tiba.
Oy, Ma'am Nancy Pukumura, maraming salamat po. Sir J, pambili ng ulam bukas. Kusang loob po ito. God bless from Philippines. Maraming salamat po, Nancy. Naniwala si Ma'am Nancy. Oh, pero okay na po yan. Tatanggapin ko po yan. Pangbili bukas, hindi ko pa wala pong cash out sa YouTube, ma'am. Wala pong cash out sa YouTube. Oh. Nasampal sila ng katotohanan ng mga sinabi ni BP Sara. True. Oh, 500 naman dito, 500 billion sa PhilHealth, totoo. Oh, pandagdag gasolina, Boss J. Oh, next month. Banat Bay, mukhang next month pa ako sasama sa rides. Next month ko pa ito makukuha yung palipad. Joke lang. Wait, ano ba talaga? 90 billion o 500 billion? Alam ko yung 500 billion kay ano yun eh. Kay Romualdez yun, di ba? Yan yung gusto ng congressman na ilipat sa kanila yan budget ng PhilHealth na yan. Ta si Ralph Recto kunwari ang nagutos pero at last Congress ang may utos. Grabe, no? Tungin na talaga. 90 billion. Dapat tayo yung makinabang nun. Kung tayo na makikinabang yung mga nakaupo. Kung sino mga yaman na kayo, uy, maawa naman kayo sa mga tao. Baka maligaw si Jay pag sobra ang allowance sa ride. Pakibigyan na lang kay Coach Oli yung panggas. Naku po. Parang kilala ko tong nag-comment na to. Parang kilala ko tong nag-comment na to. Okay. Banat ba yung kapatid mo? O may nag-ano rito ng gasolina. Oh. Mas mayaman sa akin, di hamak yung si Coach Oli. Huy! 90 billion, 80, almost 90 billion. Ah, okay, gets. Oh. Oy, shoutout po kay POB Rage, Hong Kong. Yan. Oh, ipapa-impeach nyo, di lalong nagalit sa inyong taong bayan. Uy, maraming salamat. Magkaisa na po kayo. Need ni Sara mga support. Ibitay ang mga korap. Naku po, ang ano nito. Ang brutal ni Ma'am Healthy Lifestyle. Oo, ibibitay daw. Oo, ibibitay na ba, ma'am? Maraming salamat po, ha. Thank you. Kapusit TV, shoutout sa'yo. Oo. Talagang bitay, ma'am. Di ba pwedeng papakulong muna? Bitay talaga. Oh, si Ralph Recto, baka may budget din siya dyan sa 90 billion na yan. Alam nyo, unang-una, kasi kapag kung inaprubahan ni Ralph Recto yun, maaari meron siya. Kasi masisira pangalan niya dyan eh. Questioning yan eh, di ba? Oh, edi malamang sa malamang, baka lang naman. Oh, gusto nila maalis si BP Inday Sara para siguro si Tamba ang papalit if ever maalis si Marcos by the people's automatic president si Tamba. Ay, grabe. Oo nga, no? Pwede palang mangyari to, no? O, kung halimbawa na gusto nilang ma-impeach si BP Sara, so ang papalit, ay hindi ang alam kong papalit si si Cheese, ang ano ba? Tama ba? Si Cheese ata eh, 'di ba? Kung maaari Ano bang tama? Tama ba si Romualdez? Kung halimbawang ma-impeach si BP Sara? Si Romualdez ang papalit na Vice President? Ganon? Naku po. Delicate, guys. Puro sinto-sinto yung upo. Totoo ba yon? Kapag na, ito yung comment ni Ma'am Alisa Grapes. Ang alam ko kasi si Cheese. Mas mataas ang Senado sa ano, di ba? Si Queso. Si Robin Hood naman sinasabi nitong isa. Panahon ng presidential elect. Okay. Si Cheese muna ang alam ko eh. Hindi kasi wait lang. Di ba si Cheese muna? Okay, si Cheese bago si Romualdez. Okay. Pero yung impeachment, si Romualdez ang ano nun, di ba?
ang magpapatupad niyan, ang mga bata ni Romualdez. Si Cheese nga muna. Kaya malabong si kalokohan naman ni Mama. Di ba nagkamali lang yun. Tuloy natin. Mga bagay na walaan niyang kinalaman sa kalusugan ng tao. Pati ang kamera, binatikos ni VP Sara. Sabi niya, mayroong mga kinatawan na imbes na magpasa ng makabagong batas, ay nagpupumilit pang sumausaw sa issue ng iba. Nabanggit din ng bise na dapat na yung mga torongges dyan, nakikisawsaw. iintindihan ng mga mambabatas ang totoong sanhi ng kakulangan ng pulis kung ibabase sa populasyon. Isa raw itong kakulangang hindi masusolusyonan ngayon dahil sa patuloy na paglobo ng populasyon at kakapusan sa budget. Nauna nang sinabi ni Congressman Dan Fernandez na siyang chairman ng House Committee on Public Order and Safety na sobra naman talaga ang binawas na security personnel kay VP Sara. Lalo't meron pa namang natitirang 400 sundalong nakabantay sa bise. Ako na lang papalit doon. Sara mga airport official ngayon sa Pilipinas na tikom daw ang bibig tungkol sa banta ng seguridad. Hindi man lang daw nag-iimbestiga tuwing may banta gaya ng pagsasapubliko ng video footage, flight details at iba pang masaselang impormasyon ng mga pasahero. Matatanda ang kamakailan lang ay kumalat online ang litrato ni VP Sara na umalis ng bansa noong kasagsagan ng super bagyong Karina at Habagat. Ipinaliwanag naman ng bise na dumaan sa proseso ang pag-alis niya at matagal na itong nakaplano. Dagdag pa ni VP Sara, dapat tumindig ang Pilipinas laban sa panghihimasok ng mga dayuhan sa mga domestic affair. Partikular na raw ang pakikialam ng International Criminal Court o ICC. Matatanda ang sinabi kamakailan ng Department of Justice na hindi nila pipigilan ang pag-aresto sa mga drug war suspect kung idaraan ito ng ICC sa Interpol. Wala pang pahayag ang Malacanang, Kamara at PhilHealth sa mga birada ng bise. Ayon sa isang political analyst, isa lang ang pinapahiwatig ng mga bagong birada ni VP Sara laban sa pamahalaan. She really is trying to position herself as the voice. Tong hype na baboy na to. Ba't nandito si Kuya Jobert? Kuya Jobert, si yung maitim na komedyante, sino ba yun? Lagi na lang epal to. Political science? May political science pala. Ba't may mga ganito pang political expert, political science. Political science pero one-sided kayo. Of the opposition advocating for systemic reform. I think this also serves to challenge yung legitimacy and effectiveness of the current leadership. Hindi rin daw maiiwasang isiping may kaugnayan ito sa nalalapit na 2025 elections. I think this is a part of the political strategizing and messaging 2025 election, bakit? Tatakbo ba si VP Sara dun? Bobo rin the Vice President. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Galit na galit sila, Dahil lang dun. Dun lang sila, nagkukumahog sila talaga. Nagkukumahog sila ng gusto kay VP Sara. Halos kasi lahat naman ng sinabi ni VP Sara, tumbok sa kanila Bata yan ni Tamba Boss, kaya naman pala Bata naman pala Kamukha mo, sorry ha. Hoy! Mga bastos! Kamukha ko yun, hype na yun. Wag naman, pakamatay na lang ako. Okay na ako sa mukha ko, wag ko lang maging kamukha yun. Tungina. So yun, papayag ba kayo? Lalo na yung mga tiga Davao, kilos-kilos. Yung mga dyan, kilos-kilos tayo, gusto nyo talagang durugin muna kayo bago kayo kumilos, One-sided expert political analyst, di ba? Sige, subukan nilang i-impeach. May nakaumang ng people's power yan. Lang ang panlaban sa mga demonyo. Kaso nga lang, ang daming masasaktan, Na real talk lahat sila ni VP Sara. It's hurt, you own yung. Mga Inglesero yung na to, Tanginang yung people's power kayo, Pag dinaanan kayo ng people's power, naku po, iyak tawa talaga kayo sa mga pinaggagawa nyo. Yan ang panatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang panateros, boses ng ordinaryong Pilipino.
banateros ay tinutulungan.